Magandang pag-usapan po, ano? Na-surprise po ako sa ginawa po ni dating Senador Panfilo Lacson, ano po, no? Dinipensahan po niya ngayon po mga kapida, ito pong si Vice President Sara Duterte, patungkol ho doon sa paggamit po ng confidential fund, ano? Ang sabi po ni Lacson, hindi ho daw binulsa ni VP Sara yung confidential fund. Pakinggan po natin yung panayam po ni Miss Alice Soto at ni Pat ng Net25 kay dating Senador Panfilo Lacson. Narito po. Lahat ng public funds, accountable yan, subject to audit. Huwag natin sabihin yung confidential at saka intelligence fund, exempted. Hindi kasama sa ino-audit kasi basta public funds talagang subject to accountability nung gumagamit. Meron lang proseso o procedure kung paano nililiquidate yung halimbawa sa law enforcement, nagaling ako sa PNP, okay, sa armed forces, yung isa pang intelligence agencies natin. Pagkapag gagastos yung intelligence fund, ang pinaka-liquidating instrument yan, sa abot na aking nalalaman, magsasabit ka ng intelligence project na kung saan nakadetalye doon yung pagkakagastusan. Dangan nga lang, sealed envelope yan eh. Dahil nga baka kasi yung confidentiality noong yung nature ng pag-disburse mo ng pondo, ang ginagamit nga dyan, puro mga code o kaya aliases. Kaya si Mary Grace Piatos. Pero alias si meron Mary ding paper trail yun pagka inaudit na, na kung saan sino ba itong alias Joe? Alias Pedro? Sino yan? Meron ding nakapalob na ganyan. At kung hindi approve yung intelligence project na sinabit ng isang intelligence unit o intelligence agency, hindi valid, hindi pwedeng mag-release ng intelligence fund. Tapos, pag natin classify na yan, halimbawa, accomplished na yung mission, nagkaroon na ng successful operation, o kaya for some reason, negative yung operation, ano na yan? Subject to audit na yan. Pwedeng special audit, pwedeng kung may nasilip yung COA, pwedeng yung tinatawag nilang fraud audit, dahil meron na sila nakitang fraudulent na mga releases. At saka yung regular audit. May mga prosesong sinusunod. Ngayon, sino ba talaga yung may mandate para mag-audit? Maliwanag, yung Commission on Audit. Pero sabi nyo nga kanina, Ali, saka Patti, di ba, merong oversight function ang Kongreso, both houses. At katunayan, meron ngang meron ngang circular o merong umiiral na batas na kung saan quarterly dapat nagre-report lahat ng agencies na gumagamit ng pondo sa both houses of Congress kasi in the exercise of their oversight functions o mandate nila, kailangan makita nila paano, ano nangyari doon sa ipinasa nila na national budget o GAA. Okay. Isa pa yan, tungkol dyan po sa confidential funds pa rin po. Naging controversial rin po na umamin po yung Special Disbursement Officer po ni VP Sara na yung pera, siya nga nag-withdraw, 112 million ba yun? Ang withdraw niya sa Gina Pati yung Acosta. Fajardo, ganun Pati din si Fajardo. Edward Fajardo. Sila yung nag-withdraw po dyan sa land bank. Pero binibigay po nila doon sa security officer. Tama ho ba yun? Kasi sila yung SDO po yung nakabond di ba? Nag-put up sila ng bond. Is that normal na yung SDO pinapasa, pinaubaya yung ganyang kalaking pera po sa security officer dahil po inutos rin po daw ni VP Sara? Paano po yun? Paano nyo po, tama ho ba yun? Normal ba yan? O ngayon lang po nasilipan dahil nga po nagkaroon po ng congressional hearing? Well, kung napaka-stricto at napaka-rigid noong susundin, dapat mismo yung special disbursing officer ang magbibigay doon sa mismong recipient noong confidential man yan o intelligence man yan o regular budget yan. Siya mismo kasi hindi mo mawala yung accountability niya kasi after all, siya yung disbursing officer. Correct. Hindi rin naman i-stop sa kanya yung accountability dahil head of agency talaga ang mananagot siya kasi nakapirma rin yung head of office o head of agency kung sakaling magdi-disburse at saka magbi-withdraw ng pondo from a government bank like Land Bank at kung paano i-dispose. Sa akin naman, ang nakita ko, hindi naman binulsa ni Vice President Sara kasi sinabi rin nung si Acosta, di ba, na binigay nila doon sa mga superintendents na sa tingin niya, nag-aabono ng sarili nilang pera sa Kaya lang, meron niyang procedure na dapat sundin. Dahil ang mukhang violation na nakita rito, bakit sa mga personal account pumasok yung na-disburse? So, matter of procedure. Pero sa akin, yung basic na binulsa ba ni Vice President Sara yung halimbawa, 9 times na 25,000 pesos na tanggap ng isang superintendent. So sa akin, ang bottom line,
binigyan naman doon sa mga kinaukulan. Kaya lang, hindi naman pare-pareho yung pagka-distribute. Well, discretion naman yon ng head of agency kung inakala niya na yung mga napili lang nila, yun yung hindi naman out of favoritism, kung hindi dahil sa yun ang mas nangangailangan, yun ang nakapag-abono. Pero meron na rin tayo sa national budget, tatandaan ko, in-increase nga namin yan, yung chalk allowance, tapos yung kasi nakakawa rin mga teachers natin talaga. Dahil sila nag-aabono ng pambili ng chalk, ng eraser, kung ano-ano pa. Ayun, magandang explanation po ni Senator Lacson. Pagdating kasi mga kabida sa paggamit po ng confidential fund, reliable source kasi itong si Lacson. Kasi unang-una, dating Chief PNP, alam naman po natin na ang PNP po ay isa sa mga ahensya po ng gobyerno na gumagamit po ng confidential fund. So alam po niya yung dynamics, yung kalakaran, ng paggamit po ng Intel fund. Kaya in-explain niya kanina na kailangan talaga, hindi maiwasan po na gagamit talaga ng mga codes, gagamit ng mga aliases, Kasi more on Intel works kasi yon, Kaya nga, nung nagkaroon po ng investigasyon sa House of Representatives, doon sa Committee on Good Government and Accountability, di ba, may mga lumabas na mga fictitious names, In fact, binerify po nila doon sa Philippine Statistics Authority at lumabas po na wala hong record yung PSA, Diba? Kasi yung ginamit po ng mga names doon is mga codes, mga aliases, mga fictitious name. Kasi pagdating kasi mga kabida sa Intel Works, kailangan hindi talaga totoong pangalan. Masusunog yung mga Intel officers dyan di ba? So, normal talaga na meron pong mga codes, mayroong mga aliases, So, yun po. Pero, hindi ibig sabihin na hanggang doon na lang po, Sabi po ni Lacson. Kasi pagdating sa paper trails po mga kabida, yung paper trails po, kasi isa-isahin talaga yan ang Commission on Audit, sino tong si Tapulano? Anong totoong pangalan nito, So, lalabas talaga yung mga totoong pangalan yan, di ba? Kaya nga, ang problema lang po sa Committee on Good Government and Accountability po ng House of Representatives, ipinangunahan na po nila yung investigasyon at saka audit po ng Commission on Audit. Nag-ala COA na po itong Committee on Good Government and Accountability, Although, understandably, meron po silang oversight function, doon sa mga pondo na ginagamit po ng mga ahensya po ng gobyerno, Pero, ang problema lang kasi, ang inatasan lang kasi ng saligang batas na mag-audit ay ito lang Commission on Audit at wala na pong iba, Okay? Yun yung problema po ng Committee on Good Government and Accountability. Pinangunahan po nila yon. Yung investigasyon po, hindi pa po tapos yung investigasyon ng COA Hanggang ngayon, patuloy pa rin yung pagre-reconcile doon sa paggamit po ng paggamit po ng confi funds, mga kabida. Diba? Kaya nga, kampante po itong si Vice President Sara Duterte na malusutan niya itong mga aligasyon po laban po sa kanya. Ito yung paggamit po ng Intel fund, or confidential fund. Kaya nga, ito pong si Lacson sa kanya, confident po siya na hindi binulsa ni Sara po itong pera, itong confidential fund. Kasi alam naman po ni Lacson na ang dynamics ay hindi talaga yan mananatili doon sa head of the agency or head of the office, Gaya na po ng Office of the Vice President or Department of Education, Diba? So, yung pagbigay po ng pera from the disbursing officer papuntang Intel officer, normal talaga yon. Okay? Tsaka pangalawa, at the end of the day, pagdating sa mga controversy, ang mananagot dyan is hindi lang po yung head of office, pati yung disbursing officer, Sabi po ni Senator Lacson, mga kabida, di ba? So, yun po, isang magandang pahayag po ni Senator Lacson yung kanyang sinabi
na mismo siya hindi ho naniniwala na binulsa po ni VP Sara yun. Ano? Yun yung mga katulad ni Lacson, may mga karanasan po mga kabida sa confidential fund, yun yung mga dapat nating pakinggan. Ano? Kasi sila yung mga kumbaga experts no? Sila yung magagandang resource person, hindi yung Committee on Good Government, wala naman talaga yung alam, no? Pagdating ho sa confidential fund, diba? So, dapat yung mga may karanasan po sa confidential fund ang dapat tanungin. Okay? Kung ano talaga yung dynamics, paano to gagamitin, ano? Diba? So, yun po. Isang, magandang hakbang po ito, no? Kung sakali hong matutuloy man itong impeachment trial po laban po kay Vice President Sara Duterte, alam naman po natin na kampante po itong si VP Sara, no? Na malulusutan po niya ito, masasagot po niya ito. Baka naman, pagdating ho sa trial, masusurpresa po tayo lahat, ano? Na posibleng gagawing witness po ni VP Sara, ito pong Commission on Audit, ano? 'Di ba? Kagaya ng po ng inilabas po ng COA doon ho sa mga requirements po, no? Doon ho sa pag-disburse po ng pera, pag-liquidate po ng pera, na naglabas po ng unqualified opinion, meaning yung mga alituntunin po when it comes to auditing nasunod lahat, ano? 'Di ba? So doon pa lang mga kabida, medyo maliwanag na po, no? Na wala hong nangyaring corruption doon ho sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte.